Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, lalawigan ng Marinduque. Live na live po tayo dito sa harapang bahagi ng Buwak Municipal Health Office kung saan ay kasalukuyang isinasagawa ang Medical Surgical Outreach Program. At ito po ay inisyatiba ng ating mga kababayan, of course ng ating pong lokal na pamahalaan ng bayan ng Buwak at mga organisasyon nakibahagi para sa napakahalagang gawain na ito. Sa pagkakataon pong ito mga kababayan ay makakapiling natin ang ilan sa mga naging benepisyaryo at naoperahan na po sa mata. Ang aktibidad na po ito partikular ay sa operasyon sa mata, lalong-lalo na po ang mayroong mga katarata. At ilan po sa ating mga kababayan ay atin pong makakapanayam ngayon. Unahin po natin si Tatay, anong pangalan po ninyo? Ariel Mayorga. Taga saan po kayo? Amingon po. Ano pong ginawa sa inyo, Tatay? Bali, nilaser po yung mata ko. Nilagyan ng para luminaw siya. Okay. Ano pong aling kanan po? Kanan? Bali, dalawa siya eh. Dalawa na. So, nauna na po yung isa. Oo, nauna na. Pinagsabay niya, pinagsabay lang, hindi lang tinakpan tong isa. Kailan po yung ginawa yung isang operation? Sabay lang to, itong na to. Ngayon din? Ngayon din po. No. Tatay, ilang taon na po kayo? 58. No. Matagal nyo nang iniinda ang pagkakalabo ng inyong mga mata. Matagal na. Dahil, So, ngayon ho, anong nararamdaman nyo? kita ko parang improve, parang magandang. Meron po ba kayong nais pasalamatan o nais sabihin, lalong-lalo na sa ating mga doktor na nangalaga at nagsaayos muli, nagpanumbalik ng iyong mata? Ay, malaki pasalamat po sa mga doktor, lalo na po itong katulad na ito, mission na ito. Napakalaking bagay po sa katulad naming mahirap na natutulungan. At lalo po sa ating gobyerno. Sige po, baka maraming salamat po at nawa po dalangin namin na magtuloy-tuloy yung liwanag, yung linaw ng iyong paningin. Yan. So, ito naman sa pagkakataon naman pong ito ay ating kakapanayamin si Tatay din. Tatay, taga saan? Ano pong pangalan ninyo? Jovencio Hambalos. Taga saan po kayo? Laylay. Ilang taon po kayo? 78. Kumusta po? Anong pina-opera po ninyo sa mata? Itong kaliwa. Bakit ano po bang nararamdaman ninyo sa inyong mga mata? Lumalabo ang paningin ko. So ano pong findings ng doktor? Bakit kayo sumailalim sa operation? May cataract to. May katarata po kayo. So kumusta yung pakiramdam ho ninyo? So anong oras ho kayo inoperahan? Hindi ko namalayan yung pag-opera sa akin. Hindi na po namalayan. Hindi. Okay. Wala ka nararamdamang sakit ho? Sabi ng ibang mga ko, hindi ko namalayan. Basta pinatingin ako sa ilaw na maliwanag. Yun lang. Tapos na. Sinabi sa inyo, tapos na. So, Kumbaga parang walang takot, kasi wala ka namang naramdamang sakit. wala akong nararamdaman. Tatay, baka may gusto kang pasalamatan o gusto kang sabihin. Ay, masasabi ko lang ay maraming salamat sa mga doktor na nag-opera sa akin at sa inyo. So maraming salamat po, Tatay. Ito po ang aktual na mga benepisyaryo at nakikinabang para dito sa Medical Surgical Outreach Program na kasalukuyan pong ginagawa dito sa bayan ng Buwak. Ito naman si Nanay. Maraming salamat po, Tatay. Nay, ano pong pangalan ninyo? Alicia Monciano. Montiano. Taga saan po kayo? Mercado. Dito lang sa Mercado. Ilang taon na po kayo? 66. Kumusta po? Ano pong nararamdaman ninyo? Bakit kayo pumunta dito? Bakit kayo nag-undergo ng ganyang operation? Ako dahil yung katarata ko ay na siya, malaki na. Tapos, inaction na naman akong operahan ni Dr. Ray. At ako'y nagkapasalamat sa staff ng kanilang mga pinadala dito sa atin sa Marinduque. At maraming salamat nila at saka sa Diyos. So ngayon, pares po ba inopera yung sa inyong mata? Isa lang, sa kaliwang side. Okay. So, ako po'y natutuwa dahil siguro pag inalis nyo na yung nakatakip ngayon sa inyong mga mata ay maliwanag at balik na ho sa normal ang inyong paningin. Salamat naman po. At salamat din sa mga doctors at mga staff. Ha? Nakikita ko yung ngiti ngayon, So, at least, sa edad ninyo yan, ay ilang taon nga ulit kayo? 66. 66 na, muling babalik at muling lilinaw ang inyong mga mata. May binayaran po ba kayo? Wala. As in, walang-wala. May naramdaman ho ba kayong sakit habang ginagawa yung operation? Wala naman. Siyempre, nervous din kahit papaano. Pero okay naman sila. Maganda silang mag-assist. Si Dr. Ray ang nag-assist sa akin.
So, yung baga natatakot, dapat hindi matakot, wala dapat agam-agam sapagkat Dapat silang matakot dahil okay naman silang lahat, panay ang patak ng mga gamot, yung mga anesthesia, ganun. Kaya maganda. good to know. Ito, maraming salamat po, Nanay, at looking forward po kami na sa mga susunod na mga araw maging okay na ho yung operation. After ho ba niyan, ano pang gagawin daw sa inyo? After nito, sa 2021, ay follow-up check-up at tagtagin na yung benda namin. So, ilang araw din ho yun? So, 3 araw din, nakagaganyan kayo. Oo, tapos sa kapilya sa sunod, sa chapel natin. Ano daw po ang hindi nyo dapat gawin habang meron pong takip-takip ang inyong mga mata? Maano siya, magawa ng mabibigat, at saka yung magmatitense bagas, tsaka yung marami din. Maraming salamat po, Tatay. Tayo po ay, eto po, Tatay, tara, pakakausapin din natin si Tatay dahil pauwi na po si Tatay. Tara po dito, Tatay. At isa rin ho si Tatay sa naging benepisyaryo nitong napakagandang proyekto na ito. Punta po kayo dito, galing pa po kayo ng Malibago, Tatay. So, ano pong pangalan ninyo? Jamie Lianti po. Jemilia. Jamie Lianti, taga Barangay Malibago, Torrijos. Oo, so ilang taon na po kayo, Tatay? 63. Paano nyo nalaman na mayroong ganitong napakagandang activity dito sa ating probinsya, particular sa bayan ng Buwak? Bali sa simbahan, nagkandak ng mga, nagpaalam sa barangay ng ganito, na isa ako doon sa, ilan kami sa barangay namin na pumunta dito at nabiyayaan ng ganitong pagkakataon at maraming salamat sa pamahalaang bayan ng Buwak, lalo na po sa mga taga-Reitsyo na tumulong, lalong-lalo sa mga doktor, lahat ng umampan sa ganitong mga pagkakataon. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat dati po noon ay ako'y hindi makakita, mga ilang taon na siguro, at ang sabi sa akin ng mga doktor ay magpa-opera. So napakapalad po namin, lalo na ako, na ako'y nabiyayaan ng ganitong pagkakataon na luminaw po yung aking mga paningin, lalo tigit po sa ngayon na sabi po ng doktor ay success yung pagkaka-opera, at alam ko naman sa aking sarili na talagang maganda yung resulta, at salamat sa lahat ng mga tumulong, lalo na po sa pamahalaang bayan ng Buwak sa pamamagitan ng kanilang pagtitiyaga na noon pa man ay sila napakatyaga na maging sa simbahan, sa mga pagpa-check up namin. Kami po ay natulungan ng ganitong mga pagkakataon. Salamat po ng marami at kami po ay lubos nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, lalo na po sa pamahalang bayan ng Buwak. Salamat po. So, Tatay, kwento mo nga sa amin, paano yung ginawa sa inyo? May assessment po ba muna? Tapos, Assessment, oo. Kailan po kayo in-assess? Bali noong naoperahan kami ay kahapon eh. Kahapon lamang. Kami ay nung Friday pumunta dito, nung Friday, 15. 15 or 16. 16. So na-schedule kami ng operasyon ng 18 kahapon. Kahapon lamang po. So tapos pinabalik kami ngayon, chinik up, at tinignan ko ano yung mga dapat pang gawin. So pagkatanggal nung aking dalawa kasi yung inopera sa akin, dalawa, Kanan at kaliwa. kanan at saka kaliwa. So nakita ko na napakaganda nung paningin ko ngayon. Nung inalis na yung tawag. Tinanggal na. Kasi nakilala ko yung mga kasama ko eh. Dati hindi ko nakikilala yan, hindi ako makabasa. Mga ilang years na. Sinasabihan nga ako nung kasama ko na bakit daw ako ay yung sa pagbasa ay nakadikit na yung papel. Kasi mahirap nga bumasa. So ngayon nababasa ko na yung mga maliliit na litra doon sa pagbasa. Simula doon sa ibaba hanggang sa itaas, nabasa ko na siya. So kailan ninyo napansin sa sarili ninyo na teka parang nalalabo na yung aking mga mata? Ilang taon ho kayo nun? 2018 pa, parang kumbagay unti-unti ng kaya lang siyempre, sa hirap ng buhay, tinanong ko nga yung aking tito na nagpa-opera sa Manila, almost 100,000 something,
Yung kabilang mata lang. Oo. Bilang mata pa lamang, Kabilang yun ang mata. gastos niya. Kaya napakaganda pong pagkakataon sa lahat po ng nabiyayaan nito dito sa pamahalang bayan ng Buwak na nagtumulong at nagkandak ng ganitong mga pagkakataon para sa mga Marinduqueño. Salamat sa lahat po ng tumulong. Yun And po. bago-bago ho yan, bago yung pasasalamat ninyo, kwento nyo nga sa amin, inong inoperahan kayo, anong oras kayo pumila dito mula sa Malibago? Bali, dumating po kami dito kahapon ay mga 7 a.m. So, sa dami ng pasyente ay marami na rin yung nakapila. Pero kami ay na-accommodate naman ng maayos. Pinagsilbihan ng mga staff dito na salamat. At kami na-operahan mga 1 p.m. Opo na, okay. Kasi nag-undergo pa kayo ng iba't ibang mga assessment and paghihintay na rin po. Paghihintay, oo. Okay. Oo. And then nung inoperahan kayo, di ba dalawa, alin ang inuna na operation? Itong kanan yung naoperahan, tapos and then sinunod yung kaliwa. Okay. Nung inoperahan ho kayo, may nararamdaman kayong sakit? Masakit ho ba? Mild lang. Okay. Mild lang yung sakit niya. Tolerable naman. Oo. Kaya Oo. namang... Kaya namang ano. And then eventually, pagkatapos ho nang kayo maoperahan, tinabunan yung para sa mata ninyo. Tinabunan at saka lalagyan ng salamin. And then tinanong ko doon sa doktor kasi malayo yung sa amin. 13 kailangan kami sa sasakyan. Baka matigtig. Hindi daw naman. Okay. Oo. And then pag-uwi nyo ngayon, bumalik kayo. Bumalik din ulit kami ngayong umaga. Okay. And then inalis na yung ano ninyo. Yung ano. Pagkatanggal, anong nakita ninyo? Ay, siyempre, nakita ko yung mga gwapong mga nagasilbi dito sa... maliwanag na. Kita ko nga yung nakasulat doon sa bag nung ali kanina. Eh. Ano, dyan niya nababasa niya, Oo. yung nakasulat sa ID niya? Oo. Medyo malayo, ilang feet din ito. Oo. Media yun. Yan, no? So talagang nababasa nyo na, parang bumalik sa dati yung... Yung ano doon kanina, sa bagay 1-0 to nakalagay. Sabi ko nga kay Mrs. ay, atayan natin sa kung mamaya 3 bulls. Atayaan. Oo, kasi baka swerte na nga kayo ngayon, ano? Oo. Sige, syempre, hindi magkakatotoo, hindi ito mangyayari kung hindi dahil din unang-una sa mga pari ng simbahan, ano, sa barangay. Sige, pasalamatan nyo po. And of course, sa mga doktor natin. Unahin muna natin yung mga mula dun sa inyong barangay. Unang-una po ay nagpapasalamat kami sa parokya ng Lourdes, sa amin sa Malibago, and then kay Bishop, at sa lahat po ng mga tumulong sa diocese na tumulong sa ganitong mga pagkakataon po upang mabigyan ng linaw ang mga paningin ng mga Marinduqueños na ngayon ay lahat ng mga naoperahan ay success naman ang pagkakaopera at iba't iba yung category ng kanilang inoperahan. So sabi nga ng mga doktor na ito ay lililaw din. May mga katulad ko, unang-una ay luminaw yung kagad yung aking paningin. Pero doon sa iba naman ay lilinaw din yun at bibigyan ng mga gamot at sila po ay babalik ng pinababalik kami dito ng Friday 21 check pasasalamat sa sa katedral dumating ng 22. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Of course, sa mga doktor. Sa mga doktor Sa yung pag-assess ng mga doktor. nag-opera sa amin. Okay naman po kahit do sa mga nurse, sa mga nagbibigay ng ano sa yung papapatak ng gamot, yung nagbibigay. Maganda naman po yung kanilang napaka
success yung ganitong Maraming salamat po and congratulations dahil salamat po ng marami. Si tatay talagang nakakatuwa dahil ang liwanag na daw ng kanyang nasaan na? Dito na. Dito. Mahina ang signal natin sa taas kaya dire-diretso tayo para sa ating live feed mga kababayan. Isa po si tatay na nakakatuwa na ibahagi yung kanyang karanasan sa kung paano dating napakalabo ng kanyang mga mata at sabi niya parang halos wala na siyang pag-asa dahil na 100,000 base dun sa kanyang isa sa mga kamag-anak na nagpa-opera ng kanyang mga mata. Isa pa lamang daw po yun, 100,000 should I say. And then pangalawa, so 200,000, dalawa yung kanyang nanlalabo na paningin. Pero this time, wala po siyang binayaran kahit piso ni 5 para sa operasyon na ito. Kaya muli po at ating pinasasalamatan ng lahat po ng mga individual na patuloy ho. Nasaan na po si tatay? Ito rin kakapanayamin natin si nanay at saka si tatay. Mag-asawa po kayo. Pero ito yung mga teacher pala sa Torrijos, po rin, tara po kayo. Tama po ba? Hindi pala. Baka nalito lamang ako. Nay, pwede pong dalhin natin yung para meron po kayong hawakan. Una po, ano pong pangalan ninyo, nanay? Lobiminda, Taga saan po kayo? Isokwan. Isokwan, taga rito po sa Buwak. Ilan taon na po kayo? 79. 79 na po kayo. Nay, ano pong findings ng doktor? Bakit isinailalim kayo sa operation? Dahil po itong kaliwa kong mata, matagal na itong may diferensya. Kaya hindi ko na ituloy-tuloy ng pagpagamot dahil kulang sa budget na kami. Ngayon, nitong pandemic, nagpatingin uli ako sa Lucena. Sabi sa akin ng doktor, wala nang nakakakita naman, kaya lang hindi ko maanilaw galo yung katulad yung mukha mo. Ngayon, sa Lucena po, meron pa akong check-up sa susunod na buwan. Kaya lang po, hindi na kami mapunta dahil andito na nabigyan ng solusyon ng aking diferensya sa mata. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na dahil pinagkalooban tayo ng mga doktor na pumunta dito upang tumulong sa atin mga tao. Kaya salamat na lamang po at naopera na po ako at okay naman po yung kinalabsan ng operasyon ko po. Mabalik po sa dati ang aking paningin sa kaliwang mata. Salamat po ng marami sa mga doktor, sa mga nurse at iba pa pong mga kasama ng mga doktor na sumuporta po sa atin, tumulong sa atin mga pangangailangan. Salamat po ng marami. Kailan po kayo nag-undergo ng operation? Yung mga nagpalista po for screening. Kapag po lamang. Tapos nung kanina lang po inalis yung inyong nasa, yung tabon po sa mata niyo? Ngayon kapon, tapos ngayon tinanggal. Inalis. Nung pagkaalis po, kumusta na yung paningin nyo ngayon? Rodolfo Esperanza. Medyo malabo pa, pero sabi ng doktor, lilinaw yan. Yung gamot na binigay sa akin. Mark Magturo. Pero mas maganda ba yung paningin nyo ngayon kaysa bago kayo operahan? Opo, medyo na po, malinaw. Godofredo Riego. Maraming salamat po. Yung mga doktor, baka nais nyo pong pasalamatan yung nag-opera po sa inyo. Ako po una nagpapasalamat. Pangalawa po sa mga doktor, na mga espesyalistang doktor na pumunta rito sa atin. At tayo po natulungan nila sa atin. Sa ating mga mata na maalis o tumulong na maalis, matulungan tayo na bumalik ang ating paningin. Kaya maraming salamat po sa mga doktor at
mga nurse na pumunta po dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Nanay. Very nakaka-touch ho ang inyong mga sinabi. Tay, ikaw naman po, kayo po'y mag-asawa, nagpa-opera rin po Maximino kayo. magkamit. Alin na hong mata, pareso ba? Hindi, kaliwalaan po. Bakit ano bang nararamdaman po Ay, ninyo? ito yung malabo yung Jobel. kaliwa niyan. Pero ito yung kanan, napopera ko na sa Manila. Nung nagpa-opera kayo sa Maynila, magkano ginastos po ninyo? Ang malaki po. Like, magkano po yung malaki? Cecilia sa- Sabon. Dahil ako yung may Medicare, 25,000 lang. Pero Dito pag po. ako nila, nasa 50,000 hanggang 60,000. Kaya sa Medicare, malaking Ernesto Sena. naitulong. Ay, pero mas maganda ngayon. At libre, kahit isang sentimo. Belinda Walang gastos. Celta. Walang isang sentimo. Napakalaking tulong po ito. So, kumusta na? Pagkatapos nung inalis na yung inyong tabon, kumusta na ang na Ganda po. Malinaw na malinaw. Ilang taon? Anong pangalan nyo nga po? Domingo Mati. Ilang taon na po kayo? Elisor. 75. Tay, baka may gusto kang pasalamatan. Maraming Joy salamat. Nabagis. Salamat po sa lahat ng mga doktor, sa lahat ng mga nag-mission dito. Domingo Padilla. Maraming salamat po. Ang mga doktor at ang atin pong lokal na pamahalaan ng Buwak si Mayor Army. Lahat na po sila. Lahat na, lalo na kay Mayor Army Carion. Salamat po. Tatay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe at talagang yan, pauwi na po sila at successful ho ang kanilang operation at sabi nga po ay maraming salamat po na ingat po kayo. Okay, and this time po ay ayan, dahan lang po kayo. Yan. So, dire-diretso pa rin po tayo dito sa ating live coverage. At kasalukuyan pong tinatawag na yung ating pong mga individual. Garnet Figuera. Okay. Kahit ibang Pasok na si din po Dr. sa lobby. Si Dr. Sadiwan. Milo Saez. Yan. Sa lobby. So, dire-diretso po tayo sa ating live coverage Pasok. dito po sa Buwak Municipal Health Office kung saan nga po ay kasalukuyang ginagawa itong Medical Surgical Outreach Program si Marinduque Operation Claro. At ito po ay inisyatiba at sa pakipagtulungan mula po sa ating Diocese ng Marinduque, Buwak Marinduque LGUs, Marinduque Provincial Government, Marinduque State College, ang Allied Health and Sciences ng School of Nursing, ang Eagles Philippines, ang Marinduque at iba't ibang mga NGOs. Ngayon din po pinasasalamatan natin sina Dr. Minerva Limag ng ang PMA President at si Chairperson ng PMA Medical Mission at ang Chairperson po nito ang AMS Outreach and Community Services. So, sila po yung mga bumubuo kung bakit naging matagumpay ang napakagandang inisyatiba na ito at talagang nakikita ho natin yung tulong na naipaabot at naipahatid nito para sa ating mga kababayang mga Marinduqueño. Sabi nga po nung isa nating kababayan kanina, kung gagastos ka, aabot ng 60 to 100,000 ang isang operation pa lamang sa mata. Pero dito po, wala na po kayong ibabayaran pa ni sintimo kung kayo po ay nandyan sa inyong mga lugar at nararamdaman ho ninyo na medyo nanlalabo ang inyong mga mata, bagamat nagkaroon na ho ng assessment sa nakalipas ho ng mga araw, pero ayon kay doktora kanina, yung mga nahabol po ay kanila pa rin pong pinagbibigyan dahil sinasamantala ang pagkakataon na makakuha nga po o mabenepisyohan din sila ng kahalintulad ho na programa sapagkat wala po talaga silang babayaran kahit isang sentimo para dito sa aktibidad na ito. So mga kababayan, tayo po ay magbabalik dito po sa ating live coverage na ginagawa para dito sa ating Operation Claro dito po sa Buwak Municipal Health Office dito po sa bayan ng Buwak. Maraming salamat din of course kay Mayor Army na siya talagang tumututok para maging matagumpay ang gawain ito dito po sa bayan ng Buwak. Na bagamat kahit hindi mga taga-Buwak, yung isa nga natin na nakapanayam kanina, galing po siya sa Malibago, Torrijos, Marinduque, ay nabigyan din ng pagkakataon at naoperahan din siya. Kaya tayo po ay nagpapaabot ng pasasalamat sa lahat ng mga doktor, na naging kabahagi para mo. Ito, tay, tara po muna, parang bagong opera pa po yung inyong mga mata.
Oo. Parehas po ba kayong inoperahan? Parehas. Opo. Ilang taon na po kayo? 82. Ang lakas po ninyo, 82. Taga saan po kayo? Tampus. Taga Tampus. Yung parehas pong mata, isa lamang. Kailan? Iri na-opera. Kailan po na-operahan yung isa? 10 years na. Matagal na. Matagal na po. Saan po kayo nag-opera nung unang mata? Dito lang sa buwak. Yung unang mata? Si Dr. Sulit. Okay. Magkano bayad doon? Ay ko PhilHealth. Sa PhilHealth. So ngayon, ito, inoperahan yung kabilang mata. Oo. Bakit ano bang nararamdaman nyo ho dati? Nalalabo. Hindi na makakita ito. Hindi na makakita. So kanina lang po kayo inoperahan. Oo. So ngayon, nung inoperahan ho ba kayo, masakit po ba? Masakit? Medyo masakit. Tolerable naman. Oo. Okay. Pero tatay, ngayon baka may gusto kang pasalamatan sapagkat wala kang binayaran kahit ano, kahit ni Sinto mong, sabi nga ni Sinti mo ay hindi ka naglabas ng pera para maoperahan ka para sa iyong kanang mata. Ako yung kapasalamat sa mga medical mission. Yun lang. Maraming salamat po tatay. At may sasabihin pa po kayo. Wala na. Ayan, sige po. Salamat po tatay. Alright, so yan po ang ating mga kababayan. Medyo, yan, may nagawa. Kahit isang team, sana na maging kabahagi natin dito sa ating programa para dito sa ating live feed. But anyway, dire-diretso po tayo mga kababayan. Muli po nating ipinapaabot ang pasasalamat sa lahat po ng ating mga doktor, mga espesyalista na siyang naging kabahagi para sa napakagandang activity nito. Si Tito na nga lang ang ating kapanayamin. Tito ka dito. Total, Tito, siguro bilang kabahagi ng lokal na pamahalaan ng Buwak at ang ating mga kinatawan ay wala dito ngayon, pero since nandito ka, baka may nais kang ipaabot sa ating mga kababayan dito, lalong-lalo na dito sa ating bayan ng Buwak. Bali, kayo po ay kasalukuyang consultant ho ba diyan sa ating sa Buwak LGU. Opo. Sige po, mensahe na lamang po dahil lalong-lalo na yung atin pong mga mission doctor, yung mga naging kabahagi po nito, sina Dr. Minerva Kalimag, sina Dr. Malutay na talagang hands-on para sa napakagandang Operation Claro na ito. Una po, nagpapasalamat kami sa mga doctors na nagsipunta dito para sa ating mga kababayang Buwakenyo na tumulong, At siyempre, kung hindi po sa pamamagitan ng ating minamahal na punong bayan at sa Army de la Cruz Carrion at sa ganun din sa ating pangalawang punong bayan, ay hindi po ito may sasakatuparan. Kaya po, maraming salamat po sa pamunuan ng Buwak LGU at siyempre, lalong maraming salamat po sa mga doctors na kanilang naimbitahan para matulungan ang ating mga kababayang Buwakenyo. And of course, dun po sa ating mga mamamayang Buwakenyo, mga paalala lamang lalong-lalo na po yung sumailalim sa operation. Opo. Alam nyo po, malaking karuwagan sa ating mga kababayan ang ginawa ng ating pamahalang bayan ng Buwak sapagkat ito po ay wala ng kagastusan. Ito po ay libre lahat, pati yung kanilang salamin, lahat ng mga gamot po na provide na po ng ating mga bisitang doctors yan. Kaya maraming salamat po sa kanilang lahat. Maraming salamat po Tito sa pagpapaunlak ng panayam at sa pagsisiguro na yung ang order ni Mayora nung nakausap ko kanina ay dapat siguraduhin na yung ating mga mission doctor, yung ating mga health practitioner, yung mga espesyalista sa mata makakakain ng maayos at ma-entertain ng maayos dito sa ating bayan ng Buwak. Yes po. Salamat po. Salamat. Yan. So, yan po ang ating mga update. Thank you po. Dito po sa Buwak Municipal Health Office kung saan nga po ay kasalukuyan pa rin tinatawag. Ito may mga ilan din tayo mga kababayan. Si Tita nakita natin na alisan na ng pakitawag nga ni itong si Tita. Yan si Tita. Yan. Yung nakaputi. Yan. Tita. Tara, yan. At ating makakapanayam ang ating kasama rin at nag-undergo pala ng operation. Ayan, so natutuwa po ako na makita kayo dito. Dati nanunood din lamang kayo dito, pero ngayon kakapanayamin ko kayo. Sige po,
Anong dahilan at anong nararamdaman nyo ho? Bakit sinamantala nyo ang pagkakataon nito na merong ganitong Operation Claro? Napakalaking bagay po sa katulad na naming mahihirap. Pero ano po ba yung, alin po ba yung inoperahan sa inyo? Kanan po. Kanan. Bakit ano po ba, nalalabo? Nalalabo para bang may plastic siya. Tapos sa gabi sa ilaw para siyang may rainbow na yung bilog na sabog ang yun po. Ay ano daw ang findings ng doktor? Cataract daw po. Ay, So, ako po yung nag-decide na talaga na magpa-operate. Gusto ko naman ay maging maayos ang pakaramdam, para maging maayos ang aking pagtatrabaho, kung kahit bagang gawain bahay lamang. Gusto ko malusog ang aking katawan, kahit ganito. Tita Betty, ilang taon na po ba kayo? 72 na ako ngayong December. Edad na rin pala si Tita Betty. So ngayon, paano nyo nalaman na meron ganitong Operation Claro? Yung aming isang BHW sa Kawit, ay binigyan ako ng stab. Pinapunta ako sabi niya, tita, punta ka dun sa katedral at meron check-up, yung ganyan. Tuwa ako naman talagang pumunta agad ako. Maghapon kami doon ng Friday, tapos yun nga, screening, tapos pinabalik kami kahapon, Monday dito. Yun. Maghapon kami din dito, mga 7 o'clock na kami nakauwi. Sa dami naman ng pasyente talaga. Pero salamat naman at sobrang pasensyoso, sobrang haba ng pasensya ng matyaga at masisipag yung mga na-invite natin ganyan. Talagang sila kahit yung iba ay nagagalit, pinapagalitan sila. Sabi ko, bakit hindi maunawaan? Sa dami naman ng pwede pa yung siya agad. Siyempre, may proseso ng pila-pila. First come, first serve. Ganun. Yung ibinagagalit. Tita Betty, ngayon, nung kahapon kayo sumalang sa operation? Sumala ako kahapon. Siguro mga 45 na nga sa dami ng tao. Umaga pa ako punta dito. Tapos ngayon, inalis na yung cover dyan sa iyong kanang mata. Inalis na. Kumusta na ngayon ang inyong papaningin? Medyo malabo pa rin, pero sabi ni Dr. Manubay ay ito'y umpisa pa lang, lilinaw at lilinaw pa rin hanggang siguro mga 2 weeks babalik na sa talagang malinaw. Pero yung parang dati nararamdaman nyo na parang merong plastic, na parang merong ulap dun sa iyong paningin, meron pa ba ngayon? Mayroon pa ngayon, pero konti na lang, parang dito na lang sa side nito. Hindi kagaya nun na parang half ng pupil natin parang may takbera, natatabunan. Pero ngayon, mas better na kaysa dati. Meron ng malaki ng pagbabago. And then binigyan na rin kayo ng inyong gamot. Marami binigyan ng gamot kompleto. Sana nga ay pagkatapos yun ay hopefully pinagpe-pray ko na maging maayos na ang aking paningin. Para ganun din po sa lahat ng dumaan sa ganitong operasyon. Opo. So baka may gusto kang pasalamatan, Tita Betty? Ay, ang gusto ko pong pasalamatan, silang lahat po na talagang matyaga. Lalo na pinag-opera sa akin si Dr. Neda, na kahit pag hindi kami magkaintindihan at English speaking, sabi ko, Tagalog na lang po ma'am, sabi ko gano'n. Natatawa naman siya, very accommodating siya. Sila po lahat very accommodating sa mga pasyente, sa mga tao. Na kumisa na, although hindi sila naunawang maigi, sila na po ang umunawa. Yun ang gusto ko ipagpasalamat sa kanila. Gusto ko pong ipagpasalamat sa Diyos na sila ay nakarating dito sa ating probinsya para matulungan yung mga kagaya kong nangangailangan ng tulong nila sa ganitong mga kaso. Binayaran ho ba kayo? Wala po, kahit 1 singko, wala. Nakakaiyak naman, So, eto tinan nyo ho, yan pati yung salamin yung suot ngayon, libre yan. Libre po. Libre. Plus gamot. Opo. Talaga naman, maraming salamat ho. And of course sa diocese, kay Bishop. Opo, salamat po sa inyo, Bishop. Salamat po. Yan po si Tita Betty. Tita Betty, alam mo ba, nanonood ngayon yung ating nasa harap ng yung barbershop doon, ay nanonood sila ngayon. Nakita ko pagdaan ko kanina, ang lakas ng kanilang television. Baka gusto mong batiin. Binabati ko po ang lahat ng nanonood dito sa MNN. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Malaking bagay po ito at malaking tulong sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ganun po sa lahat ng mga doktor, sa lahat po mga staff ng school, MSC, Provincial Hospital, pati po sa mga taga-simbahan, yung pong lahat ng involved sa outreach program na to. Salamat po sa inyong lahat po. Tita Betty, alam mo ba yung pangalan ng barbershop na nandun sa may kinatita? Hindi mo
matanda ka, kalimutan ko na rin. Di ba may barbershop na doon sa kinatita, doon sa may bahay? Hindi mo na matandaan, oo. Pero meron ho, so nakalimutan ko. Okay, Ricky. Kinatita Christy. Kinatita Christy. Mercado Barbershop. Si Ricky at saka si Mabel. Mag-asawa yun. Hello, kumusta kayo dyan? Nanonood sila. Pagdaan ko kanina, nanonood sila. Salamat naman. Hello, Tita Betty ito. Kumusta kayo dyan? Yan, Mercado Barbershop. Yan, Mercado Barbershop pala yung nanonood sa ating live feed ngayong araw. And of course, maraming salamat po, Tita Betty. I'm looking forward na tuluyan ng gumaling yung iyong kanang mata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Okay. So, yan po si Tita Betty, ang ating, Tita, salamat na po, ang ating isa sa matagal ng kasama rin sa paglilingkod sa ating mga kababayan at aking kapitbahay dyan sa may merkado. At kanina nga, nadaanan ko na ang lakas at dumadagundong ang television ng Mercado Barbershop. Kaya special shoutout po sa inyo, Kuyang Ricky, at sa lahat po nating mga kababayan na tuloy-tuloy na nanunood at nagpapasalamat din, nagpapabot ng kanilang pasasalamat sa napakagandang inisyatiba na ito kay Mayor Army Carion na talagang umaagapay simula noong unang araw ng gawain nito sa assessment hanggang sa mga oras na ito sa pagsasaayos ng at kina doktora sa lahat ng mga mission na nang bumubuo sa mission, medical mission na ito, surgical mission team na ito sa Operation Claro para sa mga Marinduqueño. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga nag-a-assist dito po sa bahaging ito na talagang walang kapaguran simula nung assessment hanggang ngayon ay talagang nandyan at kasama po natin. At and of course, yung nandun pa po sa second floor, hindi lamang po tayo makapunta dun sa pinakataas dahil medyo mahina po ang signal at medyo dun din po sinasagawa yung actual na operation sa mga mata. Kanina po ipinasok natin yung second floor. Ang dami po dong mga kababayan natin na ako nga po ay naluluha din dahil sinamantala po ng ating mga kababayan yung napakagandang pagkakataon na ito na wala ni isang sintimo silang babayaran. Bagkos pagkatapos ng operasyon ay sinisiguro na babalik sa normal at magiging mabuting muli ang kanilang mga paningin. Ako po si Romeo Matayak Jr. mula po dito sa Buwak Municipal Health Office dito po sa bayan ng Buwak kasama ang aming team sa Philippine Information Agency Marinduque. Gayon din po sa Marinduque News Network kay Mr. Emmanuel Asperas at kay Mr. Abodi Magdalita. Gayon din kay Miss Noreline Prevado na inyo pong nakasama sa ating live feed. Naghahatid po ng mga pinakahuling update mula po dito sa sentro ng Pilipinas. Diyan lamang po kayo at magbabalik po kami maya-maya.